Siya si Lauren Showers, ang lalaking patuloy pa ring lumalaban sa buhay kahit naputol na ang kalahating bahagi ng kanyang katawan. Araw-araw ay sumasailalim siya sa regular na physical therapy, hindi lang para lumakas ang natitira niyang katawan, kundi para na rin ma-manage ang matinding sakit na kanyang dinaranas. Pero bago ang trahedyang nagdala sa kanyang sitwasyon ngayon, ay ganito pa ang itsura niya noon, isang masigla at matipunong binata. Kapag nagkakaroon siya ng infection, nakakaranas siya ng sobrang sakit sa katawan at kahit na malalakas na pain reliever ay minsan hindi na tumatalab sa kanya, kaya napapaiyak talaga siya sa sobrang sakit. It's been like this for days. It hurts. At alam nyo ba, kahit ganito ang kanyang sitwasyon, hindi siya iniwan ng kanyang girlfriend na si Sabia. Ito na nga siguro ang tunay na pag-ibig dahil kahit naputol man ang katawan ni Lauren, ay pinili pa rin ni Sabia na magpakasal at alagaan siya ng buong puso. Si Lauren Showers ay isang karaniwang binata mula sa Great Falls, Montana, USA na nagtatrabaho noon bilang isang construction laborer. Bago nangyari ang trahedya, normal at masaya at kontento naman siya sa kanyang buhay habang nakikipag-date sa nooy kasintahang si Sabia Raiki. Halos 18 months nang magkarelasyon ang dalawa nung mangyari ang aksidenteng sumubok sa kanilang katatagan. Noong September 2019, habang abala si Lauren sa isang proyekto sa rehabilitasyon ng tulay sa Montana, minamaneho niya ang isang forklift sa highway bridge sa Wilsall. Ngunit may mga sasakyang iligal na nag-overtake sa kanya sa iisang lane ng tulay. Dahil dito, lumihis siya ng masyadong malapit sa gilid ng tulay. Pero sa kasamaang palad ay gumuho ang lupa sa ilalim niya. Sinubukang tumalon ni Lauren mula sa bumabagsak na minamanehong forklift pero naipit ang kanyang binti sa seatbelt kaya't napasabit siya rito at kasamang nahulog sa matarik na burol na may 50 feet ang lalim. 3 beses umanong gumulong ang forklift bago tuluyang bumagsak sa kanyang ibabaw na nagdulot ng pagkadurog ng kanyang kalahating katawan habang nananatiling gising at ramdam ang matinding sakit sa mga oras na naipit siya sa ilalim ng sasakyan bago dumating ang rescue. Upang maisalba ang buhay ni Lauren sa damage mula sa aksidente, kinailangan siyang isailalim sa isang bihirang operasyon na tinatawag na hemicorporectomy. Sa radical na operasyong ito, tinanggal ng mga doktor ang buong ibabang bahagi ng kanyang katawan mula sa baywang pababa, pati na rin ang kanyang bisig at kamay niya. Dahil sa kawalan ng organ sa ibabang bahagi ng katawan, marami ang nagtataka kung paano na isasagawa ni Lauren ang mga pangangailangan niya. Sinabi ni Sabia na napaka-personal ng tanong patungkol sa usaping intimacy na hindi na nila binigyan pa ng detalyadong paliwanag. Gayunpaman, upang makaihi at makadumi ng maayos si Lauren, nilalagyan siya ng mga doktor ng colostomy bag para sa dumi at urostomy bag naman para sa kanyang ihi. Bukod sa pisikal na hamon ng mga bag na to, patuloy na nilalabanan ni Lauren ang phantom pain o ang pakiramdam na masakit pa rin ang kanyang mga naputol na bahagi ng katawan. Ayon mismo kay Lauren, nararamdaman niya pa rin umano ang parang vibration sa kanyang paa, ang pamumulikat ng kanyang hita at minsan ang patuloy na sensasyon sa bahagi ng kanyang paa. Minsan, nawawala o humihina ang pakiramdam na may binti pa siya kapag tama ang posisyon o force na ginagawa sa kanya. Sa kabutihang palad naman sa paglipas ng 5 taon at sa tulong na rin ng mga rehabilitasyon, mas madali na niyang nakokontrol ang sakit na ito ngayon. Samantala, noong February 2021, nagpa siyang magpakasal sina Lauren at Sabia upang patunayang hindi hadlang ang kondisyon ni Lauren sa kanilang pagmamahalan. Pero sa kabila ng kanilang katatagan, madalas silang makatanggap ng mga pangungutya at mapanghimasok na tanong mula sa ibang tao, lalo na tungkol sa kanilang pakikipagtalik at kakayahang magkaanak. Marami rin sa mga itinuring na kaibigan noon ni Lauren ang lumayo matapos ang aksidente. Sa kabila ng limitasyon ni Lauren, may mga bagay pa rin naman siyang nagagawa ng mag-isa gamit ang kanyang natitirang kaliwang kamay. Kaya niyang magbihis ng mag-isa, magsipilyo, maghugas ng muka at magmaniobra ng kanyang wheelchair. At para sa kanyang libangan, mahilig siyang mag-stream sa YouTube at Twitch gamit ang kanyang kaliwang kamay. Gayunpaman, marami pa ring bagay na hindi niya kayang gawin ng
maging mag-isa, gaya na lang ng maligo mag-isa dahil hirap siya sa paglipat sa banyo at pangangalaga sa kanyang katawan. Hindi rin niya kayang palitan ng mag-isa ang kanyang colostomy at urostomy bag, kaya't si Sabia ang pangunahing umaasikaso nito para sa kanya. Bukod rito, isa sa pinakamabigat na hindi niya kayang gawin ay ang magkaroon ng sarili nilang biological na anak dahil sa kanyang operasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy silang nagbibigay ng inspirasyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo sa pamamagitan ng kanilang kwento. Kayo mga ka-awesome, hanggang kailan mo kayang magtiis para sa iyong minamahal? Mga ka-awesome, may kaunting pabor po sana kaming hihingin sa inyo. Pa-follow naman po ng aming munting tindahan. Nasa comment section po ang link ng FB shop namin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!